Hallelujah, 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 Hallelujah. Lahat nawa'y magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung ating mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, kapag ako po ay nagbibinyag, tinatanong ko po yung mga ninong at ninang, ano pong regalo ninyo? Kung minsan wala silang dala. Pero sinasabi ko sa kanila, yung napakahalagang regalong maibibigay natin sa ating mga inaanak ay regalo ng pananampalataya. At isang regalo ng pananampalataya, sinasabi ko sa kanila, pwede nating maibigay sa araw-araw ng ating buhay kahit na hindi natin makasama sa ating tabi yung ating mga inaanak. At paano po ito? Pwede po tayong magbigay ng regalo at ang regalong maibibigay natin araw-araw kahit malayo sila ay regalo ng pananalangin. Ipagdadasal natin sila sa araw-araw ng ating mga buhay. At alam po natin, napakahalaga ng pananalangin para sa ating mga buhay. Kung minsan, nanghihingi pa tayo ng pananalangin sa ibang mga tao. Tama naman ho, di ba? Kunwari ay meron tayong hinihiling sa Diyos
na nais nating masagot ng Diyos, lalapit tayo sa ibang mga tao, ipagdasal mo naman ito. Kung tayo ay may pinagdaraan ng mabibigat na mga bagay, ganon din yung ginagawa natin. Lumalapit tayo sa mga taong alam nating malalapit sa Diyos upang humingi ng panalangin para pumasa sa exam, sa mahalagang exam ng ating buhay. Lumalapit tayo sa Diyos, lumalapit sa mga tao na alam natin na malapit sa Diyos para humingi ng pananalangin. Dahil naniniwala tayo sa kapangyarihan ng pananalangin. At kapag yung mga taong hinihingan natin ng panalangin, binigyan tayo ng assurance na tayo ay ipagdarasal nila, hindi ho ba nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating kalooban na mayroong mga taong nananalangin sa akin, makakaya kong harapin ano man yung nasa aking harapan. At kaya naman din po tayo nanghihingi ng panalangin sa mga banal, sa mga santo. Dahil ganoon din, alam nating malalapit sila sa Diyos at alam natin na yung kanilang mga panalangin ay mabisa. Kaya tayo ay patuloy na humihingi ng tulong sa kanila na ipagdasal nila tayo sa ating Panginoon. At ngayon pong araw na ito, sa ating ebanghelyo, nawa magkaroon tayo ng mas matibay na kapanatagan sa ating buhay dahil napakinggan natin sa ebanghelyo na yung ating Panginoong Jesus Nazareno mismo, siya mismo yung nananalangin para sa atin. At ano po yung dalawang mahalagang bagay na gusto kong tingnan natin sa panalangin ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa kanyang Ama. Una pong mahalagang bagay na parte ng panalangin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sabi po ng mahal na poong Jesus Nazareno, Diyos Ama, ibinigay mo sila sa akin. Nawa kung nasaan ako, doon din sila mapunta. Ibinigay mo sila sa akin. Para sa ating poong Jesus Nazareno, galing tayo sa kanyang minamahal na Ama. Kaya lubos niyang minamahal yung bawat isa sa atin. At kapag tayo ay galing sa minamahal, anong ginagawa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno? Ayaw niya tayong mawala. Iniingatan niya tayo. Pinapangalagaan niya tayo. Kaya ang poong Jesus Nazareno, maraming ibinibigay ng mga bagay sa atin para mapangalagaan natin yung ating mga buhay. Ibinibigay niya yung Espiritu Santo para magabayan niya tayo at upang tayo ay makasama niya magpasawalang hanggan. Hindi ho ba yun naman yung mga ginagawa natin sa mga bagay na ibinibigay ng minamahal natin? Iniingatan, inaalagaan, gustong palaging nasa tabi natin dahil galing sa ating minamahal. At mga minamahal kong mga kapatid, ito yung nais ng Diyos para sa ating lahat na galing sa kanyang minamahal na Ama. Nais niya tayong makopkop, magpasawalang hanggan. Kaya patuloy niya tayong ipinapanalangin, patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, patuloy na ipinapadala ang Espiritu Santo upang tayo ay hindi mawala sa buhay na ito. Yung ikalawang mahalagang ipinapanalangin ng Diyos para sa ating lahat, nawa tayo ay maging isa. Katulad ng pagiging isa ni Jesus Nazareno at ng kanyang Diyos Ama, ipinagdadasal niya yung pagkakaisa nating lahat dahil alam niya na maraming puwersa ang lalaban sa pagkakaisang ito. Maraming puwersa ng masasamang espiritu na unti-unting hahatak sa atin para mawala tayo sa pagkakaisa. Dahil alam ng masamang espiritu na kapag tayo ay nagkakaisa sa Diyos, nagkakaisang sumusunod sa Diyos, magiging mahirap tayong kalabanin at sirain. Kaya yung masamang espiritu po, lahat-lahat ay gagawin para tayo ay ilayo sa pagkakaisang ito. Dahil ayaw niyang maging matibay tayong isang simbahang naglalakad patungo sa ating kaligtasan. Gusto niya tayong malayo sa kaligtasan. Gusto niya tayong malayo sa Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? Inilalayo niya tayo sa isa't isa. Naglalagay ng mga pagdududa sa isa't isa. Naglalagay ng pagdududa sa Diyos para tayo ay lumayo sa Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus Nazareno talagang ipinagdadasal na tayo ay maging isa, magkaisa tayo, para maging malakas tayo na labanan yung masasamang espiritu na gustong sumira sa atin.
Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tingnan natin yung ating mga sarili, yung ating mga komunidad, yung ating mga pamilya. Mayroon bang presensya ng pagkakawatak-watak? Meron bang presensya na gusto tayong ilayo sa bawat isa? Ito po ay presensya ng masama. At anong dapat nating gawin? Humingi tayo ng lakas sa Diyos na nagnanais bigyan tayo ng biyaya ng pagkakaisa. Kapag may pagkakaisa po sa isang pamayanan, sa isang pamilya, ito ay malaking senyales na tayo ay bukas sa kilos at biyaya ng Espiritu Santo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa panahon na nagkakakita tayo ng pagkakawatak-watak sa ating mga pamilya, sa ating mga pamayanan, tingnan po natin ulit ang ating sarili at humingi tayo sa Diyos ng lakas upang alisin ito at upang mapagtagumpayan ang mga sumisira sa atin. At sa mga panahon na tayo ay may mga pinagdadaanan, tayo ay nahihirapan, patuloy tayong makinig sa panalangin ng Diyos. Ninanais ng Diyos na makasama tayo magpasawalang hanggan. At nawa tayo rin, ipagdasal natin po yung bawat isa. Sa mga panahon na nahihirapan yung bawat isa, maging boses nawa tayo ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ng bawat isa yung kanilang mga pinagdadaanan. Maging boses tayo ng Diyos na nagbibigay ng kapanatagan na tayo ay kasama ng bawat isa sa kanilang mga pinagdadaanan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung patuloy na ipinapaalala sa atin ng Diyos, lalo na sa araw na ito. Nais ng Diyos na makasama tayo magpasawalang hanggan. Kaya patuloy niya tayong sinasamahan at pinapanalangin ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.